Nagminor si Kurt nang matanaw ang pagpula ng traffic light. 12:00 pasado na subalit marami pa ring sasakyan sa kabilang intersection. Sa pagminor na iyo'y nakuhang makauna ng kotseng itim at ilang metro mula sa kanila'y iniharang nito ang sasakyan sa highway. Oh God! Si Jade na pinanlakihan ng mga mata. Anong gagawin natin? Nilingon niya si Kurt na walang ekspresyon ang mukha. Yumuko ka and hug yourself in a fetal position. Subalit hindi kumikilos ang dalaga at nanatiling sindak na nakatutok ang mga mata na nasa unahan nila. They'll take me. Son of a bitch. Mura ni Kurt at marahas na hinila ang recliner ng upuan niya at humilig itong pahiga kasama si Jade na tumili. Hindi inaalis ni Kurt ang mga mata sa daan. Sa unahan ay 2 armadong mga lalaki ang lumabas sa kotse. Isa mula sa hulihang upuan at isa mula sa passenger seat sa unahan. Ang isa'y driver. Babanggain mo sila? Hiyaw ni Jade mula sa pagkakahiga dahil hindi nagmemenor ang lalaki. No choice, boss. Kalmanteng wika ni Kurt. Well, capsize. Pag nangyari yun, dedemand ako ang manufacturer ng kotseng ito. Tumaas ang isang sulok ng bibig ng lalaki. That shadowed in his eyes. Ready for battle. Shifted his gear and stepped hard on the accelerator. Unti-unting tumaas ang speed ng kotse. Anong ginagawa ng lalaking yon? Ang tanong ng pinaka-leader. Babanggain tayo. Ang sigaw ng isa mula sa likuran. Anak ng ang pinaka-boss at itinuon ang hawak na Armalite sa parating na 4-wheel drive. Subalit hindi pa man ito na itataas ng husto ang armas ay heto na ang pick-up. Mabilis na binitawan nito ang armas at tumakbo pa iwas. Ganoon din ang kasamang lalaki nito sa kabilang direksyon naman. Subalit nahagip ng pick-up ang kalahati ng katawan nito at tumilapon ang lalaki sa rampa. Ang dulo ng sedan ang pinatamaan ni Kurt. Napatili si Jade sa impact na iyon ng mga nagtatamang mga bakal. Yumanig iyon sa katawan niya, samantala umikot ang lumang sedan na tila trumpo. Huminto si Kurt ilang metro mula sa sedan. Sa gitna na halos ng intersection at sa gitna ng gabi, sunod-sunod ang busina ng mga sasakyang nagpreno sa kabilang bahagi ng highway. Muling ikinambyo ni Kurt ng sasakyan at mabilis na iniatras upang patamaang muli ang kotse. Tama na, let's get out of here, Kurt! Sigaw ng dalaga subalit walang makikitang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Tuloy ito sa mabilis na pag-atras. Muli ay ang nakangingilo at nakabibinging impact ng 2 nagbubungguang sasakyan. Halos mauga ang buong pagkatao ni Jade. Kung wala ang seatbelt na nakastrap sa katawan niya ay baka bumalandra na ang katawan niya sa lahat ng sulok ng pick-up. Ang driver ng sedan ay tila laruan sa loob ng kotse. Mula sa glove compartment ay may kinuha si Kurt. Baril! Bulalas ni Jade na pinanlakihan ng mga mata. At sa kabila ng kaguluhan ay takot, ay alam niyang hindi ordinaryong baril iyon. Her great-grandfather had a gun collections, at ang hawak ni Kurt ay isa sa mga mamahalin at modernong baril. Muling may dinukot sa compartment ng lalaki. Isang mahabang pabilog na bakal ang kinuha ni Kurt sa ilalim at ikinabit sa dulo ng baril. Saan ka pupunta? Kinakabahang tanong niya nang buksan ng lalaki ang pinto sa panig nito at bumaba. Kurt! Kinapa niya ang recliner at itinayo ang upuan. Si Kurt ay tuloy-tuloy sa lalaking nasa rampa. Tall and big and dangerous. Baliwala ang mga nagsusulputang sasakyang nagsimula ng magka-traffic. His intention was to apprehend the man. Subalit sa dilim ay naaninig niyang tumaas na bahagya ang kanang kamay nito patungo sa sandatang tumilapon sa tabi. Hustong nahawakan ng lalaki ang sandata nang manlaki ang mga mata nito. Niwala itong nasabi at bumagsak sa damuhan. Tulad din ng kung paanong walang narinig kahit na tunog ng baril. Umikot lang sandali ang mga mata ni Kurt at hinanap ang iba pang kasama nito. Subalit natitiyak nitong wala na iyon. Kalmanteng bumalik sa sasakyan ng lalaki. Oh God! Si Jade. Pakiramdam niya ay binabangungot siya. Tahimik na pinaktakbo ni Kurt ang sasakyan na tila walang nangyari. Hindi mo kailangang patayin ang mga taong yun. Akusa niya. Nahagip mo na siya kanina. Inunahan ko lang siya.
Tahimik nitong sagot. At iyong kasama niya, babalikan ka noon. But I'll kill him first. Natitiyak nitong hindi magdadalawang isip na pumatay ng kung sino ang pinuno ng grupo. Pinatamaan lang niya sa binti ang mga kasamahan nito upang abutan ng mga pulis at si Bernard. Subalit tadtad ng bala ang dalawang lalaki nang dumating si Bernard sa pabrika. Napasandal sa sandalan ang dalaga. Inihilig ang ulo at pumikit. This isn't a game anymore. This is real. 2 gwardya ang napatay. Ngayon na may 2 mula sa panig ng mga kalaban. She's trembling in terror. Tahimik siyang umiinom ng brandy upang maalis ang tensyon sa katawan habang kausap si Kurt si Bernard Fortalejo sa telepono. Take care of the mess, Fortalejo. Si Kurt. Nakatakas ang isa pero nahagip ng headlights ang mukha ng lalaki. At hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Yes, she's here. Nilingan nito si Jade. Tinakpan ng mouthpiece. Gusto mong papuntahin dito ang tiyo at tiya mo? Marahan siyang umiling. I'm okay, she lied. Muli nitong ibinaling ang pansin sa kausap. There's no need for you to come here. She's perfectly alright, sabi nito. Tiyakin mong hindi lalabas sa periodiko ang eksaktong balita. Ako ang bahala. Si Bernard na tumiim ang mga bagang. Nagpupuyos ang mata sa galit. Konektado ka pa ba sa CIA? Hindi agad nakasagot si Kurt. Isang matalim na paghinga ang bintawan nito bago muling nagsalita. Not anymore. Iyon ang uri ng tanong na tila nagsisilbing gasolina sa nag-aapoy na niyang damdamin. But I have friends. Can't we find out kung sino ang mga taong iyon? Kaya mong gawin yun? Sagot nito. You don't need my underground friends. But damn it, you didn't have to kill him. Papaano kung malalaman iyon? Hindi nito dapat sabihin iyon. Kurt was trained to kill the enemy. At bago pa makasagot si Kurt ay nagsalitang muli si Bernard Fortalejo. From now on, sa katabing silid ka ni Jade matutulog, Kurt. What? Magpoprotesta sana ang lalaki subalit nawala na siya sa linya. Son of a bitch. Ibinagsak nito ang telepono pabalik sa cradle. Pagkatapos ay humakbang ito patungo sa minibar. Nagsali ng alak sa baso at in-straight. Ano ang sabi ni Uncle Bernard? Tahimik na tanong ni Jade. Nakaupo sa sopa at hawak ang nanginginig na mga kamay ang kupitan ng brandy. Nasa katabing silid mo ako matutulog mula ngayon, nagpupuyos nitong sagot. Nanlumong na pahinga ng malalim si Jade, kitang-kita niya ang disgusto sa mukha ng lalaki. Hindi mo kailangang sumunod. I'll be safe here in my own house, Kurt. Bagaman gusto na niyang pagdudahan ang huling sinabi. Nagtagis ang mga ngipin ni Kurt. Subukan mong sabihin sa tiyuhin mo yan. Pinagsalikop niya ang mga kamay sa wine glass. Pinuno ng hangin ang dibdib. Pagkatapos ay tumingala sa lalaki na humugot ng sigarilyo sa bulsa at ikinulong sa mga labi ang filter tip. Inabot nito ang posporo sa ibabaw ng counter at nagsindi at pagkatapos ay ikinulong sa mga paladang apoy at saka idingkit ang sa dulo ng sigarilyo. She watched his every move. Ang lakad nito, ang pagkilos were all masculine. Even his brother and cousins couldn't compete. Naalala niya ang gabing itulak siya nito pahiga sa baldosa upang huwag siyang tamaan ng bala. Hindi ilang pagkakataong naisip niya ang eksenang iyon. Nasaktan sana siya sa pagbagsak kung hindi sa mga bisig ni Kurt sa likod niya. Sa kabila ng panganib, she was firmly aware of the man, of the arms that embraced her and kept her safe. So empowering and yet he made sure na hindi siya masaktan. Hindi nga pala kita napapasalamatan pa sa pagliligtas mo sa buhay ko. Almost 3 years ago, Kurt. Pagbasag niya sa katahimikan. At ganon din kanina at sa iba pang mga pagkakataon. Mula sa pagitan ng manipis na usok ng sigarilyo'y tinitigan siya nito. Huwag mo akong pasalamatan. Malamig nitong sagot. Binabayaran ako ni Bernard Fortalejo para gawin yun. Tahimik niyang inilapag ang wine glass sa side table. Muling nag-angat ng paningin. Who are you, Kurt? Ano ang ibig mong sabihin? You aren't simply a bodyguard that my uncle took in some detective agencies.
Hindi gagawin ng isang ordinaryong detective ang ginawa mong pagpatay sa 2 tao kanina. And though you didn't literally shoot the driver, you killed him just the same nang 2 beses mong banggain ang sasakyan nila. Meaning I'm a murderer? Sarkastikong tanong nito. Nagbunga ng manipis na usok sa ere. Hindi ko sinabi yun, banayad niyang sagot. But killing comes easy for you. Paismid itong nagbuga ng hininga. You're right, hindi ako isang ordinaryong detective. Though I own the security agency na nagsusupply ng mga gwardya sa iba't ibang kumpanya. Part of my job was to kill the enemy. When it left me, no choice. Idinagdag nito ang huling sinabi which is unusual. Hindi karaniwan ay wala itong pakaalam kung ano man ang tingin ng ibang tao. Subalit sa isang sulok ng isip nito, ay hindi ito gustong isipin ni Jade na isa siyang mamamatay tao na walang kadahi-dahilan. But hell, what does it matter? May dahilan o wala, nabahira ng maraming dugo ang kamay niya. Kahit pasabihing kaaway iyon na kung hindi niya gagawin ay siya ang mamamatay. Hindi mo kailangang patayin ang nasa rampa. Nakita kong hindi na siya makakalayo. Tumalim ang mga mata ni Kurt. Kung hindi ko siya pinatay ay papatayin din siya ng mga kasama niya. At ginawa ko yun upang ibigay ang mensaheng hindi ako madaling kalaban. She sighed wearily. You said part of your job was to kill the enemy? I don't want to talk about it. Agap nito sa pinal na tono. You still have a few hours to sleep. Pumanhi ka na sa taas, sa silid mo. Utos nito. Marahan siyang humakbang palapit dito. Don't diss me like a child, Kurt. Ang tinig niya ay sa pagitan ng iritasyon at pakiusap. I'm scared, you know. This isn't a joke anymore. People are killed. At iyong ginawa mo kanina. Hindi ko inaasahan yun. Para akong nanonood ng sine. Only it wasn't a sine na movie. It was real and I was a participant. Ikinalulungkot kong nasaksihan mo yun. Walang emosyong wika nito. Huminto ang dalaga sa harap nito. Almost a meter away from him but he only had to reach his arm at mahahawakan nito si Jade. Muling sinalakay ang ilong nito ng samyo mula sa dalaga. The sweet and feminine scent. And damn him, nagsisikip ang maong niya. His hormones are working overtime. Kailangan nito ng date. Pero paano nitong gagawin iyon kung lahat ng oras nito ay okupado ni Jade Ann De Silva? Damn wench. How could you be so without any compassion, Kurt? Banayad na tanong ni Jade. Wala ka bang emosyon? Para sa ng tanong na yan? He snapped. You could have asked me how I feel after what happened on the road. If I am in shock, if I am alright. You are alright, I saw to it. He hissed. Gusto nitong umatras subalit counter na ng minibar ang nasa likod nito. And Jade's voice is wrecking his senses. His firm resolve. You are one tough lady. I'm not alright, sigaw ng dalaga. Kung papuri ang huling sinabi nito'y binaliwala niya. I'm trembling inside. I'm worried. I'm alone and scared. And you don't care. I am not being paid to care, Jade. Malupit nitong sagot. Oh, damn you. Pahikbing sigaw niya. She was really vulnerable. Anumang sandali ay gusto niyang humagulhol ng iyak. In fact, gusto niyang tawagan si Emerald at umiyak dito. Magkano ang gusto mo para lang yakapin ako and say something nice that would make me feel safe and secure? Nag-iigting ang mga ugat ni Kurt sa pagpipigil sa sarili. Kanina pa nito gustong gawin yon. Kanina pa nito gustong ikulong sa mga bisik si Jade at alisin ang takot sa dibdib niya. Pero hindi nito papayagan ang sariling mahulog na naman sa bitag ng isang babae. Na mga babaeng higit ang kamandag kaysa sa kobra. Tumaas ang kamay nito at inabot ang braso ng dalaga. Isang pagkakamali. Her softness and warmth burned his fingers. Mabilis nitong pinangibabaw yung sinanay na self-control ng maraming taon sa US Air Force at sa underworld. You're safe with me. Mapapatay na muna nila ako bago kanila mahawakan. He said firmly. Professionally. Inakay ang dalaga patungo sa bungad ng hagdan. Go upstairs and I'll give you something to calm you down. I know you're upset. I am upset. Pero hindi ko kailangan ang tranquilizer. Protesta ng dalaga at iwinaksi ang kamay ni Kurt.
Binitigwan siya ng lalaki. Bigla na bahagya siyang napaatras. Ano ang gusto mo? He asked calmly, dangerously. Talk to me, hold me, kiss me if you want. Stay with me and fuck you? Is that what you want? Kasing lamig ng yelo ang tinig nito. Kung paano siyang nakalapit uli ng mabilis, na pinadapo sa mukha ni Kurt ang palad niya ay hindi niya alam. Nanonood ang titig na ibinigay ni Kurt sa kanya. Pumapaso sa buong pagkatao niya. Kinakabahang umatras si Jade. Ay lumunok siya. I am sorry. I didn't mean to hit you. You women are all the same. Nanonood sa buto niya ang lamig mula sa tinig nito. You always get what you want, in one way or another. Itinaas nito ang kamay at marahas siyang kinabig. Claim her lips in a punishing kiss that bruised her mouth. She moaned in pain as she struggled herself free. Pero lalo lamang dumi ng halik. He was giving her a full mouth kiss and tried to part her teeth with his tongue and succeeded. His tongue's penetration shocked her. Huminto siya sa pagpalag at wala sa loob na pahawak sa mga balikat nito. Ang marahas na halik ay nabawasan, subalit mariin at malalim pa rin. Erotic and yet it meant to insult her. Pero hindi napigilan niyon ang sensasyong pinukaw sa kanya. After a long and thorough kiss, he jerked her forward. Tulad ng inaasahan ko, magaspang nitong sabi. Ang mga matay puno ng mali siya. Jade Ann De Silva a lady. Pero para kang pulbura, handang magsindi at sumabog. At marahan itong tumawa, malisyoso at marumi. Sa mga babae sa pamilya siya raw ang may pinakamahabang pasensya. Siguro nga. Dahil sa mga sandaling iyon ay kulang na lang na magdugo ang palad niya sa pagbaon ng mga kuko sa matinding pagkakakuyom upang huwag muling tumaas ang kamay niya at sampalin ang lalaking ito. You're a filthy son of a bitch, Lapierre. Ang hindi niya mapigilang sabihin bago siya patakbong pumakanhik sa hagdanan. Ilang sandali na lang at umaga na, pero natitiyak ni Jade na walang balak sumikat ang araw dahil sa nagsisimulang pumatak ang ulan na may kasamang pagkulog. Nanatili siyang nakatitig sa kisame ni hindi niya magawang umidlip. Kung paanong biglang sumama ang panahon ay gayon din ang damdamin niya. Maya-maya'y tumayo siya. Lumakad patungo sa glass panel at hinila ito pabukas. Gusto niyang lumabas sa balkonahe. Damhin ang lamig na dulot ng hindi kalakasang ulan. Gulong-gulo ang isip at damdamin niya. Sana'y narito ang daddy at mami niya. Natatakot na siya. Ni hindi niya alam kung tamang hindi alam ng mga magulang ang nangyayari. Kung hindi nga lamang sa Uncle Bernard niya ay baka hindi na siya lumabas ng bahay. At aminin man niya o hindi, dahil din kay Kurt. Hindi siya pababayaan nito anuman ang mangyari. He is too dedicated to his job. Ilang beses na niyang napatunayan iyon. Almost 3 years ago, he took the bullet that was meant for her. Bukod doon ay nagmumukha siyang napakababang uri ng babae sa paningin ni Kurt. If you think I like this job, you can think again. Siguro nga, dahil nakita niya ang disgusto sa mukha nito nang sabihin sa kanyang doon na ito matutulog mula sa oras na iyon. Somehow, hindi niya maintindihan kung bakit kailangang may bahagyang sakit siyang nadarama sa kontra gusto rito ang pagpayag sa mungkahi ni Bernard. Did he really need the money so much para hindi matanggihan ang tiyuhin? O mayroon talagang mga taong itinuturing na hanap buhay ang malagay sa sarili sa panganib para sa iba? Di naman niya ang mga labi. Wari niya ay naroroon pa rin ang tatak ng lalaki. His breathing, his scent, though the kiss that he gave her was a filthy one. Ang layo ni upang insultuhin at parusahan siya. Pero bakit hindi niya gustong matapos iyon? Ano ang nangyayari sa kanya? Ganito na ba siya ka-vulnerable at pinahihintulutan niya si Kurt na tratuhin siyang ganito? Oh ma'am, napahikbi siya. Ikinulong sa mga palad ang mukha. Isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang paghalik kay Jade kanina. Sa ikalawang pagkakataon. Higit sa lahat, isang pagkakamaling tinanggap niya uli ang trabahong ito. Nang lapitan siya ni Bernard at Marco sa unang pagkakataon, ay nakahanda na siyang tumanggi. Hindi iyon ang linya niya. Ang maging bodyguard ng kung sinong anak ng maimpluwensyang tao. An ordinary detective can easily fill the job.
He didn't resign from the CIA para bantayan ng isang socialite. Isang malaking katatawanan iyon sa sandaling malaman ng mga kasamahan niya sa ahensya. I have resigned from the CIA, Tito Bernard, at wala na... Kurt, please, si Bernard. Hindi kukunin ni Jade ang lahat ng panahon mo. Pag nasa universidad lang siya at pag may lakad. You can name your price, Mr. Lapure. Si Marco na sa kauna-unahang pagkakataoy nagsalita. May dinukot sa bulsa. Tumalim ang mga mata niya roon. Ang mga mayayaman ay wala nang kayang ipagmalaki kundi ang kanilang salapi. Here's my daughter. Inilagay ni Marco sa harapan niya ang larawan ni Jade Ann De Silva. Idinuldol niya sa ashtray ang sigarilyo at matabang nang umiti. Sa unay wala siyang interes na tingnan ito dahil hindi naman siya pumapayag. What made him pick it up ay hindi niya alam hanggang ngayon. The smiling young woman at the photograph could have hypnotized him. At lalong hindi niya alam kung paano siyang napapayag noon at ngayon. At tama si Jade. He's a filthy inconsiderate son of a bitch. She was scared and vulnerable. Wala ang mga magulang. He should admire her for braving all the dangers. Sa pagsasakripisyo sa sarili upang huwag lamang maputol ang matagal na inaasam na retirement ng ama. Ang pagtatanggol kay Romano ng hindi direktang akusahan niyang dapat at ito ay nasa posisyon. And the loving way she talked about her family. Pero ano ang ginawa niya? Mulat mulay hindi na niya ito pinakitaan ng mabuti. Hindi kayang tanggapin ng dibdib niyang may babaeng tulad ni Jade De Silva. The ladylike airs and yet selfless. Beautiful, rich, smart, and responsible. Damn, hindi siya interesado sa mga katangian nito. The sooner this case is over, the better. She will be out of his sight forever. Mas mapanganib si Jade De Silva kaysa alinmang teroristang Arabo. Inisang lagok niya ang laman ng kopita. Pagkatapos ay pumanhik sa silid niya sa itaas. Silid na katabi lamang ng silid ng babaeng gumugulo sa isipan niya. Iyon ang gusto ni Bernard Fortalejo, okupahin ang dating nursery. Damit. Binuksan niya ang pinto pero hindi nag-abalang magbukas ng ilaw. Sanay siya sa dilim. Hinubad niya ang polo shirt at inihagis na lang kung saan. Dumapa sa kama at pinilit ang sariling kumuha ng idlip, subalit ilang minuto na ang lumipas ay maramot pa rin ang pagdalaw ng antok. Walang laman ang balintataw niya kundi ang mukha ni Jade. So brave, so proud, and so vulnerable. Kiss me, Kurt. Magkano ang gusto mong ibayad ko sa'yo para hagkan at yakapin mo ako? Hell! Napabalikwas siya ng bangon. Naghubad ng maong at pumasok sa banyo at binuksan ang shower at itinapat ang sarili sa malamig na tubig. Kung gaano siya katagal doon ay hindi niya alam. Gumawa ng ingay ang towel rack nang pahiklas niyang hilahin ang tuwalya at tinuyo ang sarili. Hindi kayang subhan ng lamig ng shower ang nadarama niya. May pakiwari pa nga siyang mga kamay ni Jade ang tubig na naglalanda sa katawan niya. Hindi siya ganoon katagal na walang babae para makadama ng ganito. Higit pa roon sa assignment niya ay tumatagal siya ng ilang buwang walang babae. Why now? He's dead tired at umuulan at dapat ay masarap matulog pero heto siya. Itinapis ang tuwalya sa ibabang bahagi ng katawan at dinampot ang sigarilyo sa tabi. Nagsindi at lumabas ng balkon. He groaned silently nang makita sa labas ng balkonahe ang dahilan kung bakit naligo siya nang wala sa oras. Kung bakit ayaw siyang dalawin ng antok. Kung bakit nagugulo ang pagkatao niya. Nakasubsob sa mga palad ang mukha ng dalaga. She must have been crying for minutes. Marahan itong humakbang palapit. Itinaas ang mga kamay upang hawakan sa mga balikat si Jade. Pero bago pa man lumapat ang mga palad niya, rito'y binawi uli at ibinagsak sa magkabilang tabi. Anong ginagawa mo rito sa labas, Jade? Tanong nito sa pinakamalamig na tinig na kaya nitong iusal. Nag-angat ng mukha ang dalaga at lumingon. For a big man like him, he moved like a cat. Banayad lang ang ulan pero hindi niya namalayang lumabas ng silid at nakalapit ito. Bahagya pa siyang nagulat sa ayos nito. Tumutulo pa ang buhok. He could have been naked kung ang pagbabasehan ay ang tuwalyang bumabalot sa ibabang bahagi ng katawan nito.
She swallowed a lump in her throat at pinahid ang likod ng mga palad ang pisngi. Sa lamlam ng liwanag na nanggagaling sa silid niya ay nakikita niya ang mga basang mga balahibo nito sa dibdib. Nagsalubong ang mga kilay niya nang bukod sa mga balahibo ay may mga pilat siyang nakikita rito. Iba't ibang hugis at laki. Gusto niyang magtanong kung ano ang sanhi ng mga iyon. Pero duda siya kung magsasalita si Kurt. Lumaki siya sa kapatid at mga pinsang lalaki. Hindi na ordinaryo ang hubad at magandang pangangatawan, pero hindi niya maintindihan kung saan galing ang pagnanais na damhin ang katawang nasa harap niya. Bronze and lean. Maliban sa mga pilat, it is smooth and warm. Will you stop looking me at like that? Singhal ni Kurt sa kanya. Nasa breaking point ito. She was staring at his body with naked yearning in her eyes. Looking like what? She asked stupidly. Nabigla sa singhal. Na para ba ngayon ka lang nakakita ng lalaking hubad? Umiwas ng tingin si Jade. Pinuno ng hangin ang dibdib. Bakit ka lumabas? Hindi ko alam na narito ka at nagpapapulmonya dahil sa suot mong nakikita na pati kaluluwa mo. Baka nakakalimutan mong may mga gwardya sa gate o sadyang ipinakikita mo ang katawan mo sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya. Talaga bang ganyan ka kabastos? Tumaas ang sulok ng bibig nito sa pag-ismid. Maraming beses mo nang sinabi sa akin yan. Bagot nitong sabi. Pumasok ka na sa silid mo at malamig dito at umaambon pa. You'll catch cold. Hindi ako makadarama ng lamig, Kurt. Halos magtunugan ang mga ngipin niya sa pagtatagis. Hindi kasama sa binabayaran sa iyo ng Uncle Bernard ang mag-alala kung nilalamig ako, hindi ba? Will you stop being childish at pumasok ka na sa silid mo? You could be in danger for all you know. Ikaw ang bumalik sa silid mo at umidlip. Sisigaw ako pag may nakita akong tao sa paligid. Hell! Mura nito at walang sabi-sabing binuhat si Jade pabalik sa silid niya. Put me down! Pagalit siyang nagpumiglas. Inilapag siya ni Kurt sa paanan ng kama. Dahil sa biglaang pagbaba nito ay nawala ng panimbang ang dalaga at bumuway pabagsak. Muling hinagip ni Kurt ang katawan niya at napakapit si Jade sa mga balikat nito. Matagal sila sa ganoong ayos. Their gazes lock, tulad din ng mga katawan nila. Bitawan mo ako, ani ni Jade na bahagyang kinakabahan sa kakaibang kislap na nasa mga mata nito. You push a man to his limit, he said thickly. Itinulak na ang dalaga pahiga sa kama kasama ito. I didn't ask for this and get off me. Oh yes, you did. His one hand cupped the back of her head. Pumaloob ang mga daliri sa buhok niya. Ang isang kamay nito ay nasa ilalim ng likod niya. Damn you, damn you. He murmured furiously as his mouth covered hers in hard kiss. Jane moaned. Sinisikap ibiling ang mukha upang pakawalan ng sarili. Isang pulgadang umangat ang mukha ni Kurt. You've been asking for this, haven't you? Bitawan mo ako, humihingal niyang sabi. Kung sa galit o sa paghahabol ng hininga dahil sa halik ay hindi niya matiyak. Subalit na natili siyang nakakulong sa mga bisig nito. Then he thrust his thighs against hers, na pinanlakihan ng mga mata si Jade. Mariin iyon at tuwalya lamang ang pagitan nito sa hubad na katawan ni Kurt. It was still hard at nasaktan siya. Pero ang erotikong pag-ikot ng balakang nito sa ibang bahagi ng katawan ni unti-unti nagsisindi ng apoy sa kanyang katawan. Hinagkan siyang muli. His tongue tried to seek entrance pero umiiling ang dalaga. Humigpit ang pagkakahawak ni Kurt sa buhok niya. Raised his head a fraction and bit her lower lip. She cried and Kurt succeeded in getting his tongue inside her mouth. Hindi tiyak ni Jade ang pag-ungol na lumabas sa kanya ay dahil sa galit o dahil sa hindi maipaliwanag na sensasyon. Kurt was kissing her carnally at nalalasahan niya ang brandy mula rito, ang sigarilyo. She tasted the man, Kurt Lapierre. Nang huminto sa paghalik si Kurt, iniwas niya ang mukha. Kurt, let me go. Inilagay niya ang dalawang palad sa dibdib at pilit itong itinutulak. Hindi mo ba alam kung gaano ko iniiwasang gawin sa'yo to? Hindi mo ba alam ha? He asked furiously. His hips grounding and thrusting in an imaginary lovemaking. I hate you. No, you don't.
Kanina sa ibaba ay gusto mong hagkan at yakapin kita. Kanina yon. And what I needed was compassion from you. Pabulong niyang sigaw. Nararamdaman niyang hinawi ni Kurt ang pantulog niya mula sa mga balikat at bumaba ang mukha nito sa leeg niya and kiss her throat. Napahugot ng paghinga si Jade. You are lying, Jade, he murmured as his mouth went down to her breast. Alam nating parehong sa simula pa lang na may kakaibang namamagitan sa ating dalawa. And the devil knows how I have tried to stay away from you. But you kept on pushing me to the edge. Hindi kita inaanyayahang lumabas. Nabitin sa lalamunan niya ang sinasabi at nahalinha ng marahang pag-ungol when Kurt caught one nipple in his mouth and sucked it. She arched her chest in exquisite pleasure. The heat that flowed her body was so fierce. Her pride was shouting against it. Muling umangat ang mukha ni Kurt at tinitigan siya. Sa pagkakataong iyo'y tuluyang naibaba nito ang negligee na naipon sa may bewang niya. Baliwalang hinawakan ito ni Kurt at ibinaba sa mga binti niya. May gumuhit sa mga mata ni Kurt sa pagkakatitig na iyon sa katawan ng dalaga. Gustuhin ko mang huminto ngayon hindi ko magagawa, Jade, he said harshly. Now, if you want to save your virtue, fight me. All your might. Make me believe that you don't want this. Not a half-hearted struggles to save face. Naiintindihan mo ba ako? Ni hindi niya magawang sumagot sa hantarang insulto. Ang mga mata niya ay nakatuon sa mga mata nito na sa pakiwari niya ay pumupuno sa buong silid. His full arousal hurt her and yet excite her at the same time that she involuntarily wriggled her body. An insulting smile broke his lips. Or after all, walang virtue na dapat ipaglaban. At sa nararamdaman ko sa iyo, hindi na kailangang magpakita ng kunwa-kunwari ang pagtutol, hindi ba, Jade? Go to hell! Bumaba ang kamay ni Kurt sa pagitan ng mga hita niya. Squeezed his hand inside her ribs at dinama ang pinakasensitibong bahagi ng katawan niya. When he felt the dampness, a triumphant smile broke his lips. You want me. Admit it. Hindi sumagot si Jade at sa halip ay pinikit ang kanyang mga mata. Kahit man lang sa pamamagitan niyon ay maitago niya ang kahihiyan. Paano niya napapayagang gawin ng lalaki ito sa kanya? His callous hand cupping her mound, as if he had all the rights to do it. Yet she moaned with yearning. Open your eyes, Jade, at aminin mo sa aking gusto mo rin ito. Ulit ni Kurt sa mariin at sumisingasing na tinig. Open your eyes, damn you, and touch her even deeply. At napaigtad ang dalaga. Yes, she hissed at pinakawalan ang pinipigil na paghinga. Yes, she hissed. Now I want you to say it. Malupit nitong sabi. Tell me you want me. His tongue encircled her nipple with wet kisses. She gasped breathlessly. Nabuo mo na sa isip mo gusto ko rin ito, di ba? Aniya na tumaas sa bumaba ang dibdib sa hindi pantay na paghinga. Bakit kailangang sabihin ko pa? Her eyes defiant. Kumabala si Kurt at tinitigan siya. Her lips bruised and swollen. I normally don't bite the hands that feed me, Jade. Pero may hangganan ang kontrol ng isang tao. Besides, I haven't had a woman myself since I took this job of protecting you. So it isn't bad at all if you will provide me my biological needs. Patuloy ito sa pang-iinsulto. Hoping she'd really call this off. Subalit na natiling nakatitig sa kanya ang dalaga. Her brown eyes turned a shade darker in a mixture of anger and passion and desire and pride. Muli nitong inangkin ang mga labi niya. Mapusok, his tongue erotic and carnal. Gustong burahin ang katayugan sa mga mata ng dalaga. She moaned in protest and in surrender. Wake up, Jade. Don't be a fool. Ang lalaking ito'y wala man lang kahit na kaunting pagtingin sa iyo maliban sa binabayaran ng tiyuhin mo yan. Hindi mo ba nahihimigan ang insulto sa tinig niya para sa'yo? O para sa babaeng pangkalahatan? Iyon ang isinisigaw ng munting bahagi ng utak ni Jade. Ngunit isinasaksak niya iyong pilit sa pinakailalim pa ng kaisipan. Iniisip pa lang niya ang maaaring mangyayari sa kanila sa sandaling iyon ay may kung anong init nang naglalanda sa buong pagkatao niya. Init na hindi niya kailanman nararamdaman kahit kailan.
May mga boyfriend na nagdaan sa buhay niya sa Amerika. They kiss and they touch. She allowed those pero may kulang. Hindi sapat ang ginagawa ng mga iyon upang madama niya ang excitement na nararamdaman niya kay Kurt sa kabila ng kagaspangan nito, ng pagiging vulgar nito. Ang presensya lang nito sa silid ay sapat na upang manayo sa sensasyon lahat ng mga balahibo niya sa katawan. Maliban doon, may kung anong pinukaw si Kurt sa kanya. Something like protectiveness, which is very strange dahil hindi ba't kaya naroon si Kurt ay upang protektahan siya. Pero bakit iyon ang nadarama niya para sa lalaki? Deep in her heart, naniniwala siyang panlabas lamang ang kagaspangang iyon, that behind the mask there lies a tender man. Gusto niyang patunayang hindi lahat ng mga babae tulad ng pagkakakilala nito, bagaman wala siyang ideya kung bakit ganoon ang pananaw nito. Siguro totoo ang nabasa niya, that women in general had maternal instincts and that generally they want to protect their men. At gaano man kamacho ang isang lalaki, their boys by heart. Napigil lang anumang iniisip niya ang nararamdaman ng kamay nito sa garter ng briefs niya and pulled it down. Pinakawalan ni Kurt ang mga labi niya and raised his face a little. Say you want me, Jade, utos nito. Don't make me say it, Kurt, please. Her voice soft and pleading. Sinasabi na ng katawan ko ang gusto mong marinig. Now, allow me to kiss you back, bulong niya rito. So, kiss me back. Nagsasalubong ang mga kilay nitong sabi. How can I? Kung ang nasa isip mo ay saktan ako. She whispered softly. Do you always make love this way? Tumaas ang kilay ng lalaki. Why? Have you been comparing me with your previous lovers habang hinahagan at dinadama kita? Tumalim ang tinig nito. And you found me lacking? Are you worried you won't be satisfied? That I won't let you come? Kurt, bahagi ng isip niya ay nag-uutos na itulak ito at itaboy sa sariling silid. Subalit wala siyang lakas para gawin iyon, and what does matter, it matter after all. This is him. Si Bradley ay pino at magalang, pero hindi niya matutuhang mahalin. She even thought at first na gusto niya ito. Gusto all right, pero hindi ganon kalalim ang pagkatapos ng disco at date ay gusto na niyang umuwi. I have yet to meet a woman na magrereklamo sa akin, Jade. Kaya alisin mo sa isip mo yan. For me, sex is a two-way traffic. I'll make your ass faint when you reach your climax. She winced at his explicits. You're dirty, Kurt, she said patiently. Hindi ako masamang babae, so please don't treat me as if I am war. All women are wars. Sa magkakaibang paraan, his teeth caught her shoulder and beat it a little harder. Napapikit si Jade. Ano ang ginagawa niya at ibinibigay niya ang sarili sa isang lalaking walang paggalang sa babae, higit sa lahat sa kanya. At sinong babae ang nanakit dito at ganito na lang ang kaisipan nito? Gusto na niyang sundin ang sinasabi nitong manlaban siya at ipadamang hindi niya gusto ang nangyayari. In fact, alam niyang hindi kailangan ni Kurt ang panlalaban niya dahil natitiyak niyang hindi siya pipilitin nito kung magiging matatag siya sa pagtanggi. Subalit tuloy ang nawala sa isip niya ang pagtutol when the tip of his tongue touched her nipple again and again na napipigil ang paghinga niya. Then he drew one erect nipple into his mouth and sucked it hard. Hindi gustong huminga ni Jade. She raised his body to give him more access. Now she knew what pleasure pain means. Damn you, Jade. You don't have to be this pliant and soft and submissive, ang isip ni Kurt. He was deliberately hurting her a little. Gusto niyang matakot ang dalaga, pero sa halip ay nagpaubaya ito. Did she really hunger for sex so much na kahit ano ang gawin nito ay nagpapaubaya si Jade? And God, he had never been this aroused na gusto niyang angkinin na ang dalaga kaagad. He wanted to devour her, taste every damn inch of her body, take all of her. Mas nakakalasing pa si Jade kaysa pinakamatapang na alak na natikman na nito. Those delicate shoulders nakakakitaan pa ng bakas ng kagat nito. Her small and firm breasts are taunting him. Her waist he could span into his two hands. Her body silky soft, her mouth as sweet as honey. And she's damp and ready. At sa liwanag ng ilaw sa buong silid ay nakikita nito ang pamumula ng balat ng dalaga sa bawat daanan ng halik niya. His stubbles are growing already, not to mention his teeth and rough hands.
Muli nitong marahas na inabot ang buhok ng dalaga at inangat ang ulo sa pagkakahiga and claimed her mouth while he kneaded her one breast. Fact is, hindi nito gustong pakawalan ng mga labi ni Jade. He couldn't have enough. His tongue plundered inside her mouth. Her tongue met his and played with it. Suckled it gently that he was sure he groaned aloud. Naiinip na pilit na ginagalaw ni Jade ang katawan niya. Naiinis siyang hubad na siya subalit na natiling nakapaikot ang tuwalya sa bewang ni Kurt. Though she could feel his arousal na nasasaktan siya sa tuwing idinidiin ito ang balakang sa kanya. She tried to reach for the towel upang tanggalin ito. Natigilan si Kurt at pagkuway tumaas ang sulok ng bibig sa tila ngiti. He raised his body. Now, aren't we impatient? Bumangon si Jade at umatras sa may headboard. Kahit paano hindi niya gustong ihantad ang kahubdan sa mga mata nito. Niyakap niya ang mga tuhod. You're so lovely. Ani ni Kurt sa kanya na mismo, ito'y namangha sa binitawang papuri. Since Elaine, wala itong natatanda ang nagbigay ng tapat na papuri sa isang babae. Maliban sa sandaling iyon, hinagod ng tingin ang posisyon ni Jade. Para kang isang sculpture na minsang nakita ko sa isang antique shop sa Houston. Ang tanging takip sa katawan ay ang sarili ring katawan at buhok. I wanted to buy it then but I can't hardly afford it. His voice didn't sound as if he was giving her a compliment, but his eyes were. At sapat na iyon para kay Jade. Nagpatuloy si Kurt habang inaalis ang pagkakaikot ng tuwalya sa bewang. It was sculpted by some Italian master, I can't even remember the name. At kahit marahil kaya kong bilhin, wala akong paglalagyan ng estatwang yon. Tuloy-tuloy nitong sabi. Jade expected him to continue, but he climbed up. He couldn't have meant that he had no home. Inihagis ni Kurt ang tuwalya sa sahig. Nahantad kay Jade ang katawan ng lalaki, so dark and viril. Her eyes moved down to the flat and muscled stomach and down to his. She sucked her breath aloud kasabay ng panlalaki ng mga mata niya. He was fully aroused. Lumuhod ito sa harap niya. Gusto niyang maparalisa sa tanawing nasa harap niya. Napapikit si Jade kasabay niyon ay ang tila pag-ikot ng paningin niya. I am what? Ani ni Kurt. Alam nito ang tinutukoy niya at sa kauna-unahang pagkakataon ay may totoong amusement sa tinig ng lalaki. Hindi sumagot si Jade. Humigpit ang yakap sa mga binti. Open your eyes. Hindi matanggihan ng dalaga ang tinig nito at sumunod pero tiniyak na ang mga matay sa mukha nito nakatuon. He cupped the back of her head and kissed her again. Subalit pilit kumawala si Jade. Fear in her eyes. Now, you're very insulting, Jade. Ani ni Kurt na patuyang ngumiti. Hindi malaman kung ano ang iisipin sa dalaga. Some women were a bit surprised with his body, but the desire in their eyes were obvious as if they couldn't wait enough to consume him. At kung may isa mang bagay na hindi sila nagtalo ni Elaine ay pagdating sa kama, though she was a petite woman kumpara kay Jade na may kataasan. Pero takot ang nakikita niya sa mga mata ni Jade, and she wasn't faking it. Gusto nitong mapahalakhak. Turned chicken at the last minute, Sherry. Bulong nito and captured her earlobe and bit it. Napaungol si Jade kasabay ng paggapang ng kilabot sa buong katawan. Kurt's hand went around her and traced the softness of her back. But Kurt, protesta ng dalaga. Kinabahang totoo. Ni hindi niya masabi na ito ang kauna-unahang pagkakataong ibibigay niya ang sarili sa lalaki. Natitiyak niyang mabilis pa sa 4:00 na aalis ng silid si Kurt. At hindi niya gugustuhin iyon. No, not now. And Kurt isn't going to be gentle. Natitiyak niya iyon. Nasa isip nitong hindi ito ang unang lalaking aangkin sa kanya. Elfelt. I won't take you until you're ready, okay? He said in a dry amusement as he flicked her earlobe with his tongue. Tuluyang nalunod ang protestang nasa isip ni Jade. The man is so big that he'll probably break her into two. His mouth kissing and sipping, his hands roaming and touching her.
And it's too late to stop him now. At wala rin siyang balak pahintuin ito sa kabila ng lahat. Hindi lang niyang mapigil ang mangamba. At ngayon niya natiyak na kahit sa nakalipas na 3 taon ay hindi ilang beses na ginambala ni Kurt ang kaisipan at damdamin niya. Sweetheart, how long has it been since you got fed? Bulong nito na hindi naman talaga naghihintay ng sagot. A real one? I bet Bradley had such a fine as us. I doubt if he made you wild. She cupped his face and kissed him full. Hindi niya gustong marinig ang mga sinasabi nito tungkol sa ibang lalaki. Gusto niyang ituon ang buong kaisipan sa katawan nitong nanunukso sa ibang bahagi ng katawan niya. In her saner days, she would have been horrified and scandalized sa mga salitang ginagamit nito. Kurt's groan dissolved against her lips. Then he swept her mouth with his tongue. Malupit ang halik na iyon at puno ng kamunduhan. Tumatanggi ang utak niya sa ganoong paraan, subalit hindi iyon pinahihintulutan ng katawan niya. Dahil ang kamay niya ay kusang naglakbay sa katawan ng binata. Naramdaman niya ang mga pilat nito sa dibdib and caress each one of them. Nang mahagip niya ang pinong balahibo nito sa dibdib ay pinaikot sa mga daliri niya ng mahigpit. Wala sa loob. Napaungol si Kurt. In pain, in pleasure. He bit her lower lip back bago muling inangkin ng buong buo ang bibig niya, while his hand moved down to her thighs, touching her dampness, her warmth. You ready now, Cherry? Bulong ni Kurt at kumawala. He straddled her, tinitigan ang dibdib niya. Her nipples were pink and hard. Muling yumuko and drew one nipple into his mouth. Oh, Kurt. Itinaas ni Kurt ang mga kamay niya sa may headboard. Ipinahawak sa pagitan ng mga brass rails. Hold on tight. It's gonna be a rough ride. He nudged her thighs with his knees and then roughly drove into her. Hindi mapigilan ni Jade ang pagkawala ng impit na sigaw. Hindi niya malaman kung paano siya naiusog patungo sa headboard. Dahil ba sa higpit ng pagkakahawak niya sa rails ng headboard at sa sakit ay nahila niya ang sarili? Or the way Kurt drove savagely? Kurt tense. Her tightness is unbelievable that it hurt his sex. He thrust again. Malakas na suminghap si Jade kasabay ng pag-ungol. Muli bumaba ang tingin ni Kurt sa mukha ng dalaga. She was writhing in pain. Malulupit at nag-aapoy ang mga mata ng lalaki sa pagkakatitig sa kanya. Habang si Jade ay pinamumukala na ang mga sulok ng mga mata ng luha. Damn you! Marahas nitong bulong. Naglalabasan ng pawis sa noo. Ang ugat nito sa leeg ay nanggagalaiti sa galit sa kanya. Damn you! So you want me to initiate you, ha? I'll give you what you want. His eyes and words cruel. But what he did next was even worse. His right hand moved down and cupped her buttocks and raised it ruthlessly, groaned and pushed very hard. And Kurt wished he died. He took her in anger. At kahit pa siguro hindi, wala itong alam na ibang paraan upang mabawasan ang sakit. Jade fainted. Jade opened her eyes at huling-huli niyang sinisipa ni Kurt ang dingding at ang walang habas nitong pagmumura. May ilang segundo lang siyang tila nawala sa kamalayan kaya alam niyang katatayo lang ng lalaki. She noticed the bed sheets that covered part of her body. She smiled silently. He wasn't that uncaring after all. Now I believe you, she whispered na nagpalingon kay Kurt sa kanya. I fainted just as you forewarned me. Shut up, and I broke your record, Kurt. Kitang-kita niya ang matinding galit sa mukha nito. What record? Damn you. You said you always make your woman come. I didn't. Well, I'm sorry, he said insincerely. I'm a lousy guy. Humakbang ito patungo sa pinagsaksakan ng tuwalya at akmang dadamputin ng awatin niya. You won't leave me like this, Kurt. That would be the height of selfishness. Muling napatingin ng matalim sa kanya si Kurt. Kung nakamamatay ang mga titig nito ay kanina pa siya nalagutan ng hininga. You're many things, but a selfish lover is not one of your bad attributes, is it? Hindi sumagot si Kurt.
patuloy sa pagtitig sa kanya. Sa pagtaas baba ng dibdib nito ay alam ni Jade na nagpipigil ito ng galit. Naroon pa rin ang butil-butil na pawis sa noon nito. It doesn't hurt that much the second time around, does it? He was furious. Wala itong malamang sasabihin. But the thought of what she's saying made him grow again, that he ached. At kahit ito'y nagulat sa reaksyon ng sariling katawan, Jade wasn't shocked anymore by his immodesty, but she was mesmerized. From half arousal, she saw him harden to the fullest, and he was beautiful and proud. Sa pagkakataong iyon, ang takot ay may kasamang init na gumagapang sa buong pagkatao niya. She's hurting but the thought of him inside her made her hot and damp again. Tumaas sa mga mata niya sa lalaki. Make it up, Kurt, bulong niya. Totoong nasaktan siya nito. He couldn't help it. Kahit sa anong paraan ay masasaktan pa rin siya. Pero ginawa iyon ng lalaki sa galit sa sarili at sa kanya. Umikot sa gilid ng kama si Kurt at niyuko siya. Padahas na ibinangon mula sa pagkakahiga. Napaluhod siya sa kama kasabay ng pagbagsak ng kumot. You broke my record too, he whispered back. I didn't come either. Why didn't you? Her voice hoarse. She could feel him in her stomach. Who wants to screw an unconscious woman? Lumunok siya. Lumaki siya sa barakong kapatid at mga pinsan pero ang mga iyo'y banayad kumpara sa lalaking ito. Romano will probably kill this man kung malaman nito kung paano siya tratuhin. Not to mention her family. You're so crude and vulgar. Alam mo ba yon? I never pretended otherwise. And yet you still want me. Paismid itong ngumiti. Woman fascinates me. He bent his head and brushed his lips across hers, then claimed her lips fully in a gentle but passionate long kiss while his fingers fondled her breast. Iniwan nito ang mga labi niya at bumaba sa lieg, kissing and sipping the delicate hollow of her throat. Bumaba sa dibdib niya at isinubsob ang mukha sa pagitan ng mga ito. Kumawala si Jade. Naninibago ako, she said huskily. I guess I'd like it better when you devour me. It makes me feel like you wanted me so very much and you can't have enough of me. And I want you so much I could die. Subalit hindi isinatinig ni Kurt iyon. Sa halip ay muling inangkin ang mga labi niya. His kiss gentled moving in and out of her mouth, savoring every sweetness. Ang kamay nito'y humahaplo sa buong kahubda ng dalaga. At sa pagkakataong iyon, sinikap ni Kurt na maging maingat at banayad. But the passion was overwhelming and uncontrollable. Parang dam na sasabog pag hindi binuksan ang mga gates ng tubig upang bawasan. Ang mabanayad na paraan ay pansamantala lamang dahil hindi niyon kayang subhan ang init ng mga damdamin. He was biting, kissing and touching her at the same time. Roughly, wildly, his hands can stay in one place long enough. Jade was submissive and pliant. Strange that she liked his ways. She was kissing and caressing him back softly, reveling at the pleasure of touching his hard, sinewy body. At hindi sanay si Kurt sa paraang iyon ng dalaga. Kahit si Elaine ay hindi ganoon. Woman, he went to bed with shriek wantonly and uttered obscene words shamelessly. Rich and cultured woman, and yet in bed are vulgars. They hurt him as he hurt them in passion. Jade moaned, cried, gasped, writhed, and wiggled wantonly too. But with this finesse, kanina'y sinaktan siya nito nang hilahin nito ang mga balahibo niya sa dibdib. But Jade didn't mean it. She was too gentle to hurt him. Dumb woman, too classy and decent for his style. Touch me, Jade, he commanded harshly, his desire bordering on anger. Squeeze me tight. I want that. Kung lumabas ang tinig niya, hindi niya alam. Ang alam niya ay tila siya isang masunuring estudyante at ginawa ang iniuutos nito. At kahit siya'y namangha, sa mga kamay niya ang kaibahan ng lalaki na sa babae. She could feel the throbbing desire of his sex. At si Kurt ay hindi ordinaryong lalaki.
and she was delighted sa response mula kay Kurt. He groaned like a wounded beast. Padahas na kinuha ni Kurt ang mga kamay ni Jade at itinaas sa rehas ng headboard. And then his hand joined hers. Their fingers interlaced, his chest crushing her breast, their sweats mingling. Then he hammered into her. Jade gasped and tensed momentarily as a little pain registered. Gasped even more when he withdrew and embedded himself inside her. "Don't faint me on, Jade," babala ni Kurt as he thrust into her over and over again in absolute possession. Hindi niya alam kung ano ang sinabi niya. Her thoughts were incoherent, her breathing harsher tulad din ng kay Kurt. Jade. Her mind was hazy, but she was sure Kurt was harshly whispering endearments in French. Something like she belongs to him and that letting him love her. Hindi ganoong kahusay ang French niya, pero kahit papaano'y nauunawaan niya. Iniisip marahil ni Kurt na wala siyang maiintindihan sa sinasabi nito. He must have sleep and probably never meant what he said, dahil ang sumunod nitong ibinubulong ay obscene na. At sanay na siya roon. At katakatakang nagdagdag lang ng ningas ng naglalagablab na apoy sa katawan niya. But she was more aware of the big man inside her, possessing her wildly, na para bang ang bawat gawin nito hindi pa sapat. And she almost fainted when Kurt gave her shattering climax. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Kurt pagkatapos ni Elaine, hindi ito umalis sa ibabaw ng isang babae matapos ang pagtatalik. Sa halip ay binagsak nito ang sarili sa katawan ni Jade at isinubsob ang mukha sa leeg ng dalaga. His teeth caught the soft flesh as he tried to recover his breathing. Nagising siya sa pagbukas ng pinto, pero pinili niyang huwag magmulat ng mga mata. She curled her body at inabot ang unan sa tabi and hugged it. You left your scent on my pillow," she whispered sleepily. "Wake up, Jade!" May banayad na iritasyon sa tinig nito. He didn't mean to. In fact, he wants to join her in bed the whole day and make love. Alauna na ng hapon. Ang mga katulong sa ibabay nagtataka na kung bakit tulog ka pa. Mabilis siyang nagmulat ng mga mata. Alauna na ng hapon? Hindi niya akalaing ang puyat at ang nangyari kaninang madaling araw ay magpapahapon ng gising sa kanya. At kung hindi sumungaw si Kurt ay hindi siya magigising. Subalit ang masamang tono ni Kurt ay nagpadikit na mga kilay niya. "Good morning, Kurt." Sarkastikong bati niya. Yaka pa rin ang unan. "And I'm sorry." Eksaheradong hingi niya ng paumanhin. "The next time we make love, titiyakin kong magigising ako ng maaga." Nagagalit siya pero nang maisip ang nangyari sa kanila ay muling dumaloy ang mainit na likido sa katawan niya pababa. "There will be no next time." Naniningkit ang mga mata ni Kurt. Nakita nito ang iglap na kislap sa mga mata ni Jade. At alam nito kung bakit. Lihim itong napamura. Hindi ito inaasahang magre-react naman ang katawan pagkakita sa dalaga ngayon. Her tousled hair all over her bare shoulders. And yet so beautiful. She looks soft and warm. But her lips are swollen na ikinagdikit ng mga kilay nito. Lalo pang lumalim ang kunot ng noo ng lalaki nang mapuna ang mga balikat at dibdib niya. Mabilis na lumapit sa kama at hinatak ang kumot na nakatabing sa katawan ni Jade. "Oh hell," mura nito kasabay ng pagpikit at pagtingala. Inihilamos ang kamay sa mukha. She was battered all over. Even her lips and the line of her jaws are vandalized. Niyuko uli nito ang dalaga, in-inspection ang katawan. "Why do you have to bruise so easily?" Tila naguguluhang sabi nito para sa sarili. Nawala ang inis ni Jade sa anyo ng lalaki. Ang arogante niyang bodyguard ay tila hindi malaman ang gagawin dahil lang nakahantad sa katawan niya ang bakas ng ginawa nila kagabi. Isang malakas na tawa ang pinakawala niya, lalong nagdikit ang kilay ng lalaki. "Anong nakakatawa?" Singhal nito. Nagkibit siya ng balikat at bumangon, uncaring if she was naked.
She enjoyed watching his face habang pinagmamasdan ang tila mga bakas na bugbog sa buong katawan niya. She heard his control groan. At alam niya kung bakit. Alam na niyang gamitin ang sariling katawan dito sa disimuladong paraan. "And what are you so angry about, Kurt?" she asked softly, taking her time reaching for her robe. Hindi agad makasagot si Kurt. Napatingala at humugot ng malalim na buntong hininga. Wala siyang natatanda ang babaeng nagpabangon ng pagnanasa niya matapos niyang masiyahan sa pagniniig nila ng sinundang gabi. Not even Elaine. Pero hindi niya maipaliwanag ang arousal niya kahit na nasa ibaba siya at nagtatrabaho. Habang may kausap siya sa teleponoy, ang bahagi ng isip niya ay nasa babaeng katali kaninang madaling araw. Ang uri ng trabaho niya sa CIA ay hindi nangangailangan ng conflict mula sa isang babae. Pero hindi na siya natuto. Sa ikalawang pagkakataon, he allowed a woman to control his better judgment. Mas matindi pa kaysa kay Elaine. Elaine controlled only his heart once. Yon ay sa mga unang buwan ng pagsasama nila. Ang babaeng ito'y mukhang hawak na pati isip at katawan niya. "Have you called the office?" Pukaw ni Jade sa paglalakbay ng isip ng lalaki. Tinatali nito ang sash ng roba. Pagkatapos ay tinaas ang buhok pahawi mula sa leeg at dinampot ang clip sa tokador at inipit ang buhok. Kurt watched her with something undefinable in her eyes. "She's so lovely." "Yes." He made a gurgling sound at inalis ang mga mata sa kanya. "Kanina pa ako dapat na nagpunta roon. Hindi ko lang magawang iwan kang mag-isa dito." Naroon pa rin ang galit sa tono nito. Pagkatapos ay muli siyang tinitigan. Muli ring nag-iba ang ekspresyon ng mukha. Do you think you can come to the office today?" Ngumiti si Jade. Kung ang tanong na iyan ay dahil kahit papaano'y naiisip mong baka hindi ko kaya ay nagpapasalamat ako, Kurt. "And yes, sasama ako sa'yo sa opisina. Maliligo lang ako. Give me 15 minutes and I'll join you downstairs." Paano mong maitatago ang mga he rolled his eyes? Sa kauna-unahang pagkakataon, tinatakasan ng utak nito ang tamang sasabihin. Lumalim ang ngiti ni Jade. "Kung sasabihin ko sa iyong kaya kong itago ang mga lab bites at marks mo, Dracula," she almost giggled. "Will you kiss me good morning?" Isang matalim na tingin ang sagot ni Kurt. Naririnig pa nito ang tila musikang tawa ng dalaga na lalong nagpadagdag sa inis nito. "Tease, bitch, war. She isn't a war, Kurt. Higit mong alam ngayon iyon. A tease perhaps, a subtle and expensive tease. She was so vulnerable the last few days and you took advantage. More than anybody else, alam mo yon. Wala ang mga magulang niya. She was so scared that she even offered to pay you para lang hagkan at yakapin siya. Damn it, but she wanted me. She wasn't asking for sex, alam mo yon. It was human compassion she wanted. But you can't give it to her because you are a bastard. Nabubuhay ka sa nakaraan. Sa halip, you feed her. And you ruined her, Kurt. Hell, this isn't the Victorian era where virgin is important. His future husband definitely would not expect her to be a virgin. Sa uri ng syudad na ginagalawan niya, sino ang mag-iisip niyon? Siguro nga. Pero ikaw, hindi mo ba gustong aminin sa sarili mo na sa una pa lang na pagkikita sa kanya, almost 3 years ago ay nag-iba na ang mundo mo? Ang magulo mong mundo? Na pinagulo niyang lalo. Women are pain to my ass. Really? Katulad ba siya ni Elizabeth o ni Elaine kaya? Shit. Sinipa niya ang balustre ng hagdanan. Nagulat pa ang katulong na tumingala. Bahagyang kinabahan. Ihanda mo ang almusal ng senyorita mo. Utos niya rito. Mabilis na tumango ang katulong at bumalik sa kusina. Black stockings in beige high-heeled shoes, long sleeves cream-tailored suit, and a very expensive printed silk scarf around her neck. Ang buhok ay naka-French bun. Pino ang makeup.
bahagyang natakpan ng pangangasulang jawlines niya. Her bruised lips were covered with brown plum matte lipstick and a lip liner that made her lips pout. Her scent is assaulting his senses. "Have I done a very good job?" Nakangiting tanong ng dalaga. Nanunukso ang tinig. Hindi kumibo si Kurt. Nakatiim lang ang mukha at seryoso sa pagdadrive ng sports car ng dalaga. He hated her all the more. Parang baliwala kay Jade ang lahat. Nakangiti pang lagi at nanunukso. Samantalang siya pinahihirapan ng pagnanasa niya. Habang nadadaanan niya ng tingin ng mga kakahuyan sa tabi ng expressway, ay para bang gusto niyang dalhin doon ang dalaga and fuck her to his heart's content. "Why you really a crude bastard, man?" "Hindi mo na ako sinagot, Kurt." Untag ni Jade sa pananahimik niya. "Don't fish for compliment, Jade." He snapped. "Alam mo ang sagot doon." "Mahirap ba para sa iyong sabihin yun, Kurt?" She asked softly. "Women need to be complimented once in a while." Matagal bago kumibo si Kurt. Isang buntong hininga ang binitawan nito bago nilingon siya. He raised his hand and brushed her jaw with his knuckle. "Have I really hurt you?" Jade controlled her gasp. Hindi iyon ang inaasahan niyang sasabihin ng lalaki. Hindi iyon ang hinihingi niya mula rito. And yet, tinatanong siya nito kung nasaktan siya. At ang gentleness sa tingin nito ay halos nagpamuo ng mga luha sa mga mata niya. She swallowed a lump in her throat and smiled. "Alil," wika niya sa gumagaralgal na tinig. "But you compensated for that, Kurt." "I should have been gentle, Jade." Dugtong nito at nakita niya ang paggalaw ng muscles sa mukha nito habang nakatuon sa daan ng mga mata. "Yes, you should have. But you were in a very strange way." Nagsalubok ang mga kilay ng lalaki na liliyungan siya. "Anong ibig mong sabihin?" "I can't explain." Nginitian niya ito. Paano niyang ipaliliwanag sa lalaki ang nararamdaman niyang sa likod ng kagaspangan nito? Ipinakikita nito sa lahat ng pagkakataon ng isang banayad at mapag-alalang tao. Hindi niya maipaliwanag iyon dahil kahit paano'y nasa dibdib ang alinlangang paano kung mali pala siya. "And it was wonderful, Kurt. And I never thought it could be like that." Her eyes shining. And a white heat flowed her body sa alaala ng pinagsaluhan nila. It was sex. Plain and simple. Whiskered. No big deal. Kaya hindi kailangang kumislap na tila bituin ang mga mata mo. Muling bumalik ang contempt sa tinig nito. Huminga siya ng malalim. "Why do you take such delight in being rude to me? Maybe there's a deep psychological reason somewhere." May himig na galit sa tinig niya. Hindi sumagot si Kurt at nagpatuloy sa pagmamaneho. Matagal uling katahimikan bago ito muling nagsalita. "What do you expect from me, Jade? What do you want me to expect from you? I ask first. What can you give, Kurt?" "Nothing," he hissed. "So nothing. So, if you feed me," itinuloy niya ang sinabi nito. She saw him wince a little sa paggamit niya sa salita nito. "Hindi ako ang kauna-unahang babaeng nakasama mo sa kama, hindi ba? So why bother now? Aren't you bothered? If you aren't, bakit ako? I initiated you. Who would be next?" Hindi na po na ni Kurt na natapakan nito nang mariin ang accelerator sa sinabing iyon at bumili sila. Muntik na niyang masuro ang nasa unahang sasakyan kung hindi mabilis nitong nailihis ang sports car at namaniobra uli sa kabilang linya. Warily, isinandal ni Jade ang ulo sa headrest. "Damn you! Sumagot ka!" Singhal nito sa kanya. "Gusto kong magalit sa'yo, Kurt. Alam mo ba yun?" Wika niya rito sa bahagyang mataas na tono. "But I wouldn't waste my breath. Walang silbi. Nakilala kitang ganyan at tinatanggap kitang ganyan. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at ganyan na lamang ang tingin mo sa aming mga babae in general. Pero gusto kong sabihin sa'yo na kung mayroon mang susunod sa inumpisahan natin,
Huminto siya sandali sa bahaging iyon. Tumanaw siya sa labas ng bintana. I still want it to be you, she said softly. So softly na hindi siya nakatitiyak kung narinig ng lalaki. Isang paismid na buntong hininga ang pinakawalan ni Kurt. Iisa naman ang sinasabi niyong mga babae, di ba? But the moment we turned our back, naroon na agad ang reserba. Naniningkit ang mga matang nilingon ito ni Jade. Tinanong mo ako, sinagot kita. Hindi ko ipinipilit sa iyong maniwala ka. At kung sasabihin ko sa iyo ngayong mahal kita, lalo kang hindi na maniniwala, di ba? Yes, he gritted his teeth furiously. Oh, di paniwalaan mo ang gusto mo. Isipin mong sa susunod na araw ay si Bradley naman ang kasama ko sa kama. She taunted. Bitch. Itinaas ni Jade ang mga kamay sa ere. Let's stop this conversation. Dahil nagsasayang lang tayo ng hininga. Sa halip bakit hindi mo ihinto sa damuhan ng sasakyan? And let's fuck to our heart's content. You miserable bastard. Galit niyang sabi. At least sa bagay na yon hindi siguro tayo nagtatalo. Sa gulat ni Jade ay bumalanghit ng tawa si Kurt. His laughter vibrated around the corners of her car. Bahagya itong huminto ng tawa nang mapatapat sa toll gate at magbayad ng toll fee. He was still shaking with laughter nang balingan siya. I wonder why we have the same thoughts. Nakangisi nitong sabi. Hindi bagay sa iyo ang ganoong salita, Jade. Nagminor ito at kinabig siya. Let me give you that kiss you were asking for this morning. At sa pagkamangha pa rin niya ay isang mariing na halik ang ginawa ni Kurt. It was so carnal na gusto niyang tumagal pa iyon pero agad siyang binitawan nito. His eyes twinkling. At nagugulat siya sa pag-iibang anyo nito sa paghalakhak na iyon. He seemed younger and less formidable. What a complex man. Napanood mo ba ang Chase? Tanong niya rito makalipas ang ilang sandali. I haven't had the time for movies, Jade. Why? Nagkibit balikat siya. Iniisip ko lang kung posibleng mag-make love sa kotse habang tumatakbo ito. Nangunot ang noong nilingon siya ni Kurt. Gloria Swanson made love to Charlie Sheen while he's driving her BMW. Umungol si Kurt at humagalpak siya ng tawa. So unladly like that Kurt smiled back. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.